Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Maynhin, dating supervisor sa isang food factory dito sa Marilao noong 2013. Isa sa mga naging malapit kong katrabaho ay si Ellen, isa ring supervisor sa ibang departamento. Ang factory namin ay matatagpuan sa isang lugar kung saan madalas ang matinding traffic, lalo na tuwing uwian. Isang hapong ngayon, kasagsagan ng matinding traffic dahil sa transport strike nang napagpasyahan ng management na pauwiin na ang mga manggagawa. Nauwian na ang karamihan sa mga empleyado. Pero ako at si Ellen ay nanatiling upang tapusin ang mga report. Maynhin, tapusin na natin ito para bukas, hindi na tayo maghahabol, sabi ni Ellen, habang inaayos ang mga papel. Oo nga, Ellen. Para magaan na sa susunod na linggo. Sagot ko naman habang nagtatype sa computer. Lumabas si Ellen para mag-CR habang ako ay abala sa pag-encode sa computer. Bigla ko narinig ang yabag ng mga taong naglalakad at nag-uusap sa hallway ng factory. Akala ko ay may mga production crew na hindi pa makaalis dahil sa traffic. Nakita ko ang 5 crew, nakasuot ng mga lumang uniforme na nakadungaw sa akin habang nagtatrabaho. Pinawi ko sila at pinatigil sa paglakad-lakad. Mga kaibigan, umuwi na kayo. Baka gabihin pa kayo, sabi ko sa kanila. Pero nakatakin na sila sa akin at hindi sumagot. Pagbalik ni Ellen, sinabi niya baka tumagal pa ang traffic. Mukhang hindi pa luluwag ang traffic, Maynhin. Baka dito na rin tayo gabihin. Sana hindi, pero teka, may mga crew pa kasi dito, sabi ko. Crew? Saan? Tanong ni Ellen na may halong pagtataka. Tumingin ako sa hallway pero wala na mga crew. Kanina lang nandiyan sila, sagot ko. Nag-ibang mukha ni Ellen at sinabi niya, bilisan ko na ang pagtrabaho para makauwi na kami. Ako naman ang mag-CR at muli kong nakita ang mga production crew na naglalakad. Nang bumalik ako sa opisina, nakita ko pa rin sila. Sinabi ko kay Ellen na baka nga hindi na lumawag ang traffic at mas mabuting umuwi na kami. Maynhin, umuwi na tayo. Parang di naluluwag ang traffic, sabi ni Ellen habang nag-aayos ng gamit. Oo nga, tara na, sagot ko. Paglabas namin ng factory, nagmamadali kami kahit na matindi pa rin ang traffic. Kinabukasan, napansin kong tila nagtataka at nakatingin sa akin ang mga katrabaho ko. Tinanong nila kung nakita ko ang mga crew kahapon at sinabi kong oo. Iba ang naging reaksyon nila. Talaga? Nakita mo sila? Tanong ni Karen, isang katrabaho. Oo, bakit? Sagot ko. Ayon kay Ellen, akala niya nung una ay hindi pa makaalis dahil sa traffic ang mga crew, pero wala siyang nakita noong CR at nakaramdam siya ng kakaiba, sabi ni Karen. Multo raw ang mga crew na iyon. Noong una, akala ko'y nagbibiro lang sila. Pero nang ikinuwento nila ang mga karanasan nila tungkol sa mga crew na nagpaparamdam sa factory, kinilabutan ako. Simula noon, hindi na ako nagpapaiwan sa opisina na mag-isa. Maynhin, totoo yun. Marami na sa amin ang nakakita sa kanila, dagdag pa ni Ellen. Nalungkot ako sa kanilang kwento. Ayon sa kanila, 5 production crew ang namatay sa isang aksidente sa factory
Mga 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking sunog at hindi agad nakalabas ang mga crew. Nasira ang ilang bahagi ng factory at natrap sila sa loob. Simula noon, nagpaparamdam na sila paminsan-minsan. Kahit nawala ako sa factory na iyon, nabalitaan ko na nagpaparamdam pa rin ang mga crew doon. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa Bulacan at bisitahin ang dating factory. Bagamat may halong kaba, curious din akong malaman kung totoo pa rin ang mga kwento tungkol sa mga crew na nagpaparamdam. Pagdating ko sa factory, sinalubong ako ng dati kong katrabaho. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pagbabago at balita sa pabrika. Hindi nagtagal, napag-usapan din namin ang tungkol sa mga motor. Mahinhin, kumusta na? Matagal ka nang hindi napasyal dito, bati ni Ellen na tila masaya at nabigla sa aking pagbisita. Mabuti naman, Ellen. Ikaw, kumusta na? Narinig ko na patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga crew. Tanong ko. Oo, Mahinhin, hanggang ngayon. Marami pa rin ang nakakaranas ng kakaibang mga bagay dito, sagot niya. Naalala mo pa ba ang huling gabi mo dito? Oo naman, hindi ko makakalimutan yun. Nakakakilabot talaga. Sagot ko na may halong ngiti at kaba. Nagpatuloy ang usapan namin ayon kay Karen. Mas madalas pa raw nagpaparamdam ang mga crew, lalo na sa overtime. Maraming bago rito pero ang mga crew na yon hindi nagbago. Parang mas madalas pa nga silang nagpapakita, sabi ni Karen. Kahit nung isang linggo lang, si Carlos, nakita rin sila, dagdag ni Ellen. Naka-uniform sila. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dulo ng hall. Nang tingnan ko, wala naman ako nakita. Napangiti si Ellen at sinabi, sanay din kami diyan, Mahinhin, huwag kang matakot. Hindi naman masyado pero nakakakilabot pa rin. Sagot ko habang bumabalik sa akin ng mga alaala sa huling gabi ko sa factory. Bago ako umalis, iman ako sa lumang opisina. Tahimik ito at parang walang pagbabago. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Naramdaman kong parang may presensya sa paligid. Kumusta kayo mga kaibigan? Sana'y makahanap na kayo ng kapayapaan, bulong ko bago ako tuluyang. Habang pauwi, napaisip ako tungkol sa mga production crew na yun. Siguro may dahilan kung bakit sila andun pa rin. Pero kahit pa naman ang dahilan, alam ko may mga bagay na hindi dapat maikapa. At kahit sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong iyon ay mananatiling bahagi ng aking alaala. Bigla, habang nagmamaneho ako palabas ng parking lot, naramdaman kong parang may biglang sumulpot na nakaupo sa likod ng kotse. Napapreno ako ng malakas. Nangalunan ko, wala naman ako nakita. Pinaliwala ko lamang ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero hindi ko maiwasang tingnan ng rearview mirror. Habang nasa kalagitnaan ng traffic, may natanaw akong anino sa likod ng kotse ko sa salamin. Biglang may tumapik sa likod ng upuan ng kotse ko at napatingin ako. Wala namang tao sa likod. Sa puntong yun, kinalabutan na. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko sa aking asawang lahat ng nangyari. Siguro nga sinusundan nila ako. Sabi ko habang nanginginig ang boses. Mahinhin, magdasal tayo para sa kanila. Baka kailangan nila ng tulong na makahanap ng kapayapaan.
sabi ng aking asawa. Mula nung tuwing gabi, nagdarasal ako para sa mga production crew na yon. Umaasang matulungan ko silang matahimik na. Hanggang dito na lamang po muli ang aking kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana maging maingat tayo sa ating mga nararanasan at nararamdaman. God bless po sa inyo at maraming salamat.